Rolling. Marsado, pasok. Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati in behalf of my compadre Okay, magandang araw po. Ako po si Eli Saludar, at Secretary. ang ating secretary. Magandang hapon po. Ito po si kaibigan nyo, Jing Paras. Babati ng magandang araw sa inyo lahat. Of course, babati din ako dito sa kaibigan ko, si Eli Saludar, si Paring Ado Paglinawan. At sa buong sambayanan ng Pilipinas ay bumabati po kami. At alam ko, as of this time, naguguluhan kayo sa karami-rami ng nagsasalita tungkol sa Supreme Court ruling. Yes, so siguro maganda, Secretary, mga kababayan, ay ihimayin natin. At lalo na ikaw, meron kang personal knowledge at may karapatan na magtalakay dito sa isyong ito. Dahil sa yung madalas natin na mapakinggan na Francisco ruling, kasama ka pala doon sa impeachment. So siguro ihanay muna natin. Pero dito sa nangyaring pagpatay, sinasabing pagpatay o pag-archive ng Senado sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano epekto nito at saka natin ihanay yung sa Francisco ruling? Well, ang epekto nitong pag-archive ay parang it's being just held in abeyance. Ika nga ay nilagay lang sa library. Nilagay lang sa library yung libro at pwedeng hiramin. At anytime may gustong hihiramin. So, to apply that, if indeed there is a change in the ruling of the Supreme Court and it will order the Senate to resume Kung mahihiram na estudyante. Pero Secretary, kung ang sabihin ng Korte Suprema, kasi maraming pwedeng gawin ng Korte Suprema na pwede nilang sabihin, they will just clarify the ruling, pero unconstitutional pa rin. So wala pa rin yung pagbabago. Sabi nila, mali daw yung facts. Titingnan uli ng Supreme Court yung pinagbasihan nila na mga facts and events that transpired. So, sasabihin nila na alam mo kasi parati nilang sinasabi, Paring Eli, mali yung facts, lalo na itong bobo na Soto. Mali yung facts mali. Alam mo, sa Supreme Court kasi, the Supreme Court is not a trier of facts. It dwells on the question of law. And the question of the question raised here is a question of law. It's not on facts. Kaya lang, clarificatory lang yung mga hiniling nila sa Congress about the facts. Pero ang tinumbok talaga nila, is it legal yung ginawa ng Kongreso na hindi ni-repair sa Committee on Justice? That's not a question of fact. Because wala talagang dumating na impeachment complaint sa Committee on Justice. So, public knowledge yan. Inamin pa ni Reggie Velasco na hinold niya kasi may mga magpapile pa daw ng mga congressmen. So, it's a public knowledge. So, ito, balik tayo dito sa Francisco. So, anong gusto mo? Sige. Narinig na lagi natin yung Francisco ruling. At siyempre, ang issue rito, yung pagpa-impeach kay nooy Chief Justice Hilario Davide. So, binanggit nga ni Senate President Chis Escudero, kasama siya sa nagpa-impeach at ikaw rin, Secretary, ikay Congressman noon. So, pakikwento mo at paano mailalahad kasi madalas yung gamitin itong Francisco ruling sa kasalukuyang impeachment complaint. Kami talaga ang actively pushing for that. Number one was former Congressman Arnolfo Fuentebella. Number two, Dax de Langalen.
Tapos kami, kasama na namin yung Gibo Teodoro, Francis Escudero, mostly mga members ng NPC. At saka may mga iba ding mga members ng ibang partido. Nagkabuklod-buklod kami. Walang vested or personal. It was based on the investigation and hearing conducted by the Committee on Justice on the allegations na si Justice Davide, who was then the Chief Justice, was violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. As Chief Justice, pinakialaman niya yung judicial fund. Kasi magpapile ka ng kaso, magbabayad ka ng mga fees. So ito yung judicial fund. Yun ang ginastos ni Davide. So may mga nag-question, so pinasomo namin ang COA doon sa Committee on Justice. And we found out Davide there was probable cause to indict Davide. But under the Constitution, Davide is only removable or can only be removed by impeachment. Pero walang basihan yung sinasabi diyan sa Francisco na may first impeachment. Pinresume na lang ng Korte Suprema yon at the time. But whatever it is already a jurisprudence. Naging jurisprudence na because sabi ng Korte Suprema, dito nila dinefine yung aming impeachment, articles of impeachment na gusto sana namin ihain sa signed by 1/3 votes. Sinabi ng Korte Suprema, barred na daw for being a violation of the 1-year ban. Dito nila unang dinefine. Dito din nila ginustify na bakit bar. Dahil daw yung investigation conducted by the House Committee on Justice constitutes already the first impeachment. So barred na. Kasi kung first impeachment yon, umabot sa committee. Kaya sabi ng Supreme Court, umabot na sa Committee on Justice na initiate na yung impeachment. So therefore, yung aming impeachment na pinail, marami kami, Escudero, si Gibo, si Noli Puentebella. In fact, pwede nang tanongin nila si Wimpy Puentebella. Kasi nandiyan pa, patay na kasi si Manong, patay na rin si Diggs Dilangalen. So, yun po ang nagbigay ng parang injunction or status quo ante ang Supreme Court na hindi gumalaw habang nililitis nila yung questions na ni-raise ni Francisco at mga ibang abogado. So, ganun po ang nangyari na dito po dinefine nila yung deemed initiated or ano yung point na initiated na yung isang impeachment. So, in other words, para mabarahan yung namin, yung pinail namin na articles of impeachment, barred na daw kasi na-initiate na yung una. Na which ako personally I believe that there was really no first impeachment. But anyway, ito na yung ruling ng Korte Suprema, hindi na kami kumibo. Pero Sek, walang mga nag-ingay noon ng mga sinasabing legal luminary? Wala. Wala. In fact, dapat nga mag-ingay dahil yung Francisco ruling, dapat mas questionable yan kaysa dito. Dahil ang Chief Justice ang nakinabang. Kasamahan nila, di ba? Kasamahan nila at talagang, well, in a way, niluto yung ruling. Pwede mong pag-isipan na gano'n, niluto. Pwede mong niluto yung ruling. Pero wala, dahil nagrespeto ang mga tao noon, yung mga congressmen noon, matino. Hindi katulad nitong mga kung sino-sino na lang nagsasalita na hindi naman mga abogado, yung taga Marawi na buwang-buwang, nakinabang ng gusto yan sa panahon ni Duterte, pero ngayon, spokesman daw siya dyan sa,
kung ano-anong pinagdadaldal. Yung isang Ortega na apo nung nasiraan ng ulo na congressman dati, kung ano-anong pinagdadaldal. Ito mga tao na ito, hindi naman mga abogado, pero daldal ng daldal, to the extent that pag bumalik ka sa Francisco ruling, nagsalita na ang Korte Suprema, walang ni isang former justice of the Supreme Court na nag-question na, mali yung ruling na yan, mali yung ano. Not even from us, who were the ones who signed the impeachment complaint. Ang dating sa akin yan kasi, walang nagkakarga sa inyo. Pero ngayon, baka merong nagkakarga dyan sa background. At may-ari pa daw ng isang station. Kaya pala, mamaya, tutukuyin natin yung sinabi ng isang announcer na may-ari pala daw yung sinasabi niyong tumutulak, baka yun ang may-ari ng istasyon at yun ang nagbabayad ng mga mainstream na nagdadaldal dyan. Kung ano-anong nililihis nila tulad nitong Ses Drilon, kung ano-anong mga tinatanong, nililihis. Mabuti pa yung Corina Sanchez at saka yung Karen Jimeno. Pero yung Davila, yun ang pinaka-worst. Kasi pala, under the saya pala siya, under the gun pala siya ng may-ari, na congressman daw na may-ari ng DZMM. So, na-obvious pa tuloy. But anyway, okay, dito pakinggan natin siguro si Ernesto Attorney. Ernesto Francisco. Yan, maganda yan. Ilang beses ko nang nabasa itong desisyon na ito. Talagang pinag-aralan ko dahil nga sa Francisco versus House of Representatives. At ako ay kumbinsidong bilang isang abogado na tama ang desisyon na ito. Bago pa man nagdebate sa Senado, sa mga interviews ko, sinasabi ko na tama ito. Walang mali. Maring sa motion for reconsideration, may bahagya lang na dapat ilinaw pa. Pero tama ito. At yan din ang dapat malaman ng karamihan. Ang lagi po na ginagamit na referensya ng mga bumabaterya sa desisyon ng Korte Suprema, ito nga po mismong Francisco versus House of Representatives tungkol sa one-year bar rule. Kayo nga po magpaliwanag nun, ano ba yung desisyon ng Korte Suprema 22 years ago tungkol sa one-year bar? Kailan nagsisimula yun? Sinasabi doon na pag ang isang mamamayan ay nagsampa ng isang impeachment complaint at inendorso ito ng isang miyembro ng Kamara, ay yung one-year bar magsisimula pagka-file ng impeachment complaint at pag-refer nito sa Committee on Justice. Ganun lang kasimple. Now, itong Francisco ruling, nasa House Rules on Impeachment Proceeding. Nung inilabas siya noong 2003, dahil question ko nga yung House Rules noon, Rules on Impeachment Proceedings, dineclare yun na unconstitutional ng Supreme Court. At ang ginawa kaagad ng House of Representatives, tumalima sila, sumunod, at yung Francisco ruling isinama nila sa House sa kanilang Rules on Impeachment. Okay. Kaya pag binasa niyo yung Rules on Impeachment, nandun mismo sa footnote, nakalagay doon Francisco versus House of Representatives. Ang pagkakamali lang ng House of Representatives ngayon ay mismong House Rules on Impeachment nila, hindi nila sinunod. Bakit niyo po sinabi yun? Maraming paglabag na nangyari. Bakit niyo sinabing ang House mismo ay hindi niya sinunod yung sarili niyang rules na nakaangkla sa Supreme Court decision? Unang-una, at ito ay gusto kong malaman ng mga mamamayan na tulad ko. Napakahalaga para sa isang mamamayan na makapagsampa ka ng impeachment complaint. At oras na inendorso yan ng isang miyembro ng Kamara, ang ibig sabihin niyan ay maayos yung impeachment complaint. Hindi ito sham complaint na sinasabi. Now, para sa aking magsasampa, isang mamamayan, gusto ko na pag sinampa ko ito sa House, tulad ng sinabi ng saligang batas, kailangang aksyonan kaagad ito ng House of Representatives. Walang sino man, kahit yung House mismo o House Speaker o Secretary General ng House ay may karapatan na upuan ito. Ito ang nangyari dito sa mga naunang 3 impeachment complaints. Inupuan nila, hindi nila inaksyonan at yan ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, kundi sa House Rules on Impeachment na kung saan naroon yung Francisco ruling. So yung hindi po nila pag-aksyon doon sa unang 3, yun yung tinutukoy ninyong paglabag sa sariling rules ng House?
Yes, at yun ay isang grave abuse of discretion, abuso ng pagpapasya na sa saligang batas din natin sa ating Constitution ay sinasabi na maaring suriin ng Korte Suprema. At yun ang ginawa, tinignan ng Korte Suprema kung ano yung nangyari at sinabi na may grave abuse of discretion at unconstitutional ito. Yung Supreme Court walang pinapanigan. Ang tinignan lamang kung ano yung sitwasyon at kung ano yung saligang batas at ano yung dapat gawin ng House of Representatives. So yung pong impeachment complaints na ng mamamayan noong December 2024, tatlo yun eh. Kung di ako nagkakamali, December 2, December 4, at December 19. 19. Yung tatlo na yun, ang sinasabi nyo, ayon sa konstitusyon, dapat agad-agad, may mga araw na binabanggit ng konstitusyon, dapat agad-agad na dinesisyonan ng Secretary General, ipinasa sa Office of the Speaker at inirefer naman sa nararapat na Justice Committee. Walang discretion. Yes. Wala po bang discretion ang Secretary General at ang Speaker of the House doon? Walang discretion yung Secretary General, kundi tingnan lang kung yung impeachment complaint ay pinirmahan ng isang mamamayan at inindorso, pinanumpaan ng isang mamamayan at inindorso ng isang miyembro ng Kamara. At dapat kaagad i-refer niya yun sa Speaker para maisama ito ng Committee on Rules sa order of business. Meron silang hindi 10 araw 19 na araw mula nung December 2 na yung House ay nagse-session. Pwede hindi lang ginawa yun noong December 3 o December 4. Napakahaba. Pero hindi nila ginawa yan hanggang may nasampa ng December 4, December 19. At sa huling sandali, nung meron na silang impeachment complaint that was filed by at least 1/3 of the members of the House, saka pa lamang nila isinama ito sa order of business at inuna nila yung 4th impeachment complaint. Mali yun. Hindi dapat yun. Salungat yun sa kanilang rules. At isa pa, at ito palagay ko ay ililinaw ng Korte Suprema pag nagdesisyon. Hindi sa palagay ko, ako ay umaasa na ilinaw ito ng Korte Suprema pag nagdesisyon sa motion for reconsideration. Yung referral to the Committee on Justice ay hindi lamang sa pagkakataon na isang mamamayan ang nagsampa ng impeachment complaint. Kahit 1/3, kahit yung impeachment complaint ay isinampa ng 1/3 of the members of the House, dapat i-refer ito sa Committee on Justice. At yan ay nasa mismong Rules on Impeachment ng Kamara. Yan ay po ba? Rule 2, Section 2, Paragraph C. Kailangan i-refer. Bakit? Yung Committee on Justice, kailangan tingnan yung complaint, impeachment complaint, kung ito ba ay sufisyente in form and substance. Halimbawa, itong sinampa nilang 4th impeachment complaint, hindi ito hindi ito lahat papasa sa Committee on Justice. Kasi may mga pagkakamali. With all due respect to the House, unang-unang pagkakamali dyan, isinama nila yung mga charges nung mayor pa yung sinasaktal nilang vice presidente o nung Secretary of Education pa siya. Hindi kasama yan. Ang sinasabi ng saligang batas natin at sa interpretasyon ng Korte Suprema, pwede mong sampahan ang isang impeachable official tulad ng Vice President sa mga pagkakamali niya noong siya ay Vice President. Kaya ito ay dapat suriin ng Committee on Justice. Now, ano yung sinasabi na pag 1/3 yung 1/3 ng members of the House ang nakapirma sa impeachment complaint, ito ay dedirect sa Senate at ito na yung magiging articles of impeachment. Yun lang yun. Ibig sabihin, yung impeachment complaint, pag sinuri ng Committee on Justice at sufficient in form and substance, siguro medyo aayusin lang yung form at gagawing articles of impeachment. At yun ang ipapasa sa Senate. Pero walang sinasabi na hindi ito dapat dumaan sa Committee on Justice. So sinasabi nyo, required, kahit na yung may 1/3 or may 1/3 na pirma ng mga mambabatas, kailangan pa rin dumaan sa Committee on Justice. Hindi po ba, if I remember correctly, hindi ba yung impeachment ni Erap complaint laban kay Erap diniretso na rin sa Senado yun nang walang Committee on Justice? Kaya nga sinabi ko, ako'y umaasa na itong puntong ito ay dapat medyo busisihin pa ng Korte Suprema at masali dun sa pagre-resolve sa motion for reconsideration because we have to address this. Hawak ko kahit yung House, naniniwala sila dito eh. Hawak ko yung rules on impeachment. Nakalagay dito,
Mode of initiating impeachment. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of yung sinampa ng isang mamamayan, sinampa ng isang miyembro ng Kamara, and third, okay. paragraph C, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Kasi dapat suriin kung pwede bang, kung may pagkakamali ba, halimbawa, verified ba ng lahat na nagsampa nito, o sinasabi din ng saligang batas, hindi lahat na akusasyon ay pwedeng isama sa impeachment complaint. Nakalahad doon 6 lamang na pwedeng isama: betrayal of public trust, high crimes, graft and corruption, Treason. etc. 6 lang. Pag hindi ganon, tulad nitong 4th impeachment complaint na maraming isinama na hindi kasama doon, ay hindi dapat isama sa articles of impeachment. Opo, last na lang na point sa akin. Yung impeachment complaints 1, 2, and 3, ayos naman na yun . Ano nakikita niyong dahilan? Bakit hindi pa yun ang isinampa o inaksyonan ng House of Representatives at nag-intay pa ng 4th complaint? With all due respect, sadyang iniwasan ng House of Representatives yung mahabang hearing. Dahil pag susuriin natin yung impeachment complaint, yung nauna na final sa December 2, napakahaba, 24 charges. At yun, again, may pagkakamali, isinama na lahat doon. Hindi lamang yung mga akusasyon sa Vice President while she was Vice President. Isinama doon pati nga yung mga bank accounts ng mga kamag-anak, extrajudicial killings that took place when she was mayor of Davao City. Napakarami isinama, 24 charges. At yung House, meron lamang 19 days na in session sila from December 3. Hindi matatapos. Okay. Kaya iniwasan, kaya pumasok doon yung bad faith. Bad faith dahil hindi sa sinunod ng House yung Francisco ruling. Iniwasan nila yung Francisco ruling. Hindi nila sinunod yung Francisco ruling, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules on impeachment o proceeding, nilabag nila yung saligang batas. Yun ang katotohanan dito. Attorney, ang sinasabi niyo po ba ay ang Supreme Court ngayon na bumoto, ilan yan, 13-0, ay hindi nagbago o hindi nila iniba ang Francisco ruling ng Supreme Court noon tungkol sa impeachment? Hindi ba lumihis? Hindi ba lumihis ngayon? Nilinaw lang nila. Kahit nga yung sinasabing new rules. No, yung new rules hindi ito bago Nilinaw lang, inilatag lang nila kung ano ang dapat gawin. Saka kahit sa rules on impeachment ng House, nakalagay dun sa dulo Yung rules of court ay nag-a-apply. Yung rules of court yan ang ginagamit sa lahat ng husgado. Lagi yan, bawat rule may complaint, may notice and hearing. No, hindi nawawala yung notice of hearing. By analogy, ito na lang sasabihin ko. Kung ikaw ay isang mamamayan, sinampahan ka sa piskalya, hindi ka binigyan ng reklamo nung nagsampa. Hindi ka binigyan ng pagkakataon na sumagot. Biglang isinampa sa husgado at magkakaroon na ng trial. Ano ang sasabihin mo? Di ba? Na-violate yung constitutional right mo to due process. Ganyan ang nangyari dito. At yan ang iminasto lamang at inilinaw ng ating Supreme Court. So ito, regardless kung si VP Sara ito o kung sino mang impeachable official, your stand will still remain. Yes. And I'm not hindi ito para kay VP Sara, no? I'm personally involved dito dahil ito ay nagsimula sa sarili kong impeachment complaint in 2001. Binago ng House yung rules. Kaya nung mag-file kami ng second impeachment complaint na bariyan. Kaya nung ginamit nila yung House rules in 2003, tumakbo agad ako sa Korte Suprema at sinabi ko na dapat i-declare unconstitutional yung rules na yon dahil alam ko binago nila yon to bar a second impeachment complaint. Okay. Pahabol pala, yung archiving na ginawa ng Senado, anong take nyo doon? Yung archiving, simple lang yan para yung inilagay sa storage, no? Pag nagdesisyon ng Supreme Court na nagkamali pala sila, dapat magtuloy-tuloy, bubuhayin yon. Revival ang tawag nun. So walang di-dismiss, isinantabi lang muna. Ayun. Walang masama yun, tama yun. So, yun po. At siguro kung subaybayan po ninyo yung mga previous discussion namin dito, exactly what I said. Doon sa comment ko, doon sa bobo na Nery Colmenares na in-interview ng Billionario Channel. Anong sinabi ko? Kinwestiyon ko yung ano niya. Kasi diretso na daw. Pagka may nakuha na yung 1/3 vote, diretso na daw.
Hindi totoo yun. At this is being explained now by Attorney Francisco. Dahil kami, signatory kami doon sa impeachment complaint na yan. Oo. Tapos, ito nga, sino bang gusto makipagdebate on impeachment? Kasi ako, batikan na ako dyan. I have signed 3 impeachment cases already. 1, itong kay Davide, yung kay Erap, at yung very successful na impeachment complaint na pinahil ko together with Attorney Ferdinand Topacio. Napatanggal namin yung maraming kabulastugan na COMELEC chairman, yung si Andres Bautista, na yun ang nagpapanalo dyan kay Hontiveros. Talo naman yan si Hontiveros, pero pagdating ni Bautista, nanalo na yan. With due respect. So, pinatanggal namin itong anong nangyari? Tanungin niyo ako. Doon, ganito, actual ito, pag-file namin, ako at saka si Attorney Topacio, in-endorse ito. Yung complaint namin, in-endorse ni Harry Roque, in-endorse ni Gwen Garcia, in-endorse ni Bumble Tolentino, who are now with Marcos. So, in-endorse nila, tinanggap ng Secretary General, henceforth, pinorward kaagad sa Office of the Speaker, tapos in-endorse ni Speaker sa Committee on Rules, Committee on Rules, up within 3 days nandoon na sa Committee on Justice. Pinatawag kami. In fact, sa una pa lang hearing, dinismiss na nila kagad yung kaso namin. Kasi daw, defective daw yung form. Kasi dapat, doon sa acknowledgement, sinasabi daw namin that we are signing this and attest that we have personal knowledge. So, pinabago. So, nag-appeal kami, binago namin kaagad, ang lawyer namin, si Attorney Luna, at sinampa namin agad. So, lumusot na naman yon at pumunta sa substance. Doon nag-hearing, tinanong kami. Pero dinismiss nila. Dinismiss, wala daw basihan. Wala daw basihan. Pumunta kami sa kasi hindi naman final yung Committee on Justice. Pumunta kami sa plenary. Sa plenary. Nagbotohan ng plenary, binaliktad ng plenary by an overwhelming vote. Napahiya yung speaker, napahiya yung majority floor leader na si Rodi Parinas. So, pero nung gawa na ngayon, ito yung example ng 1/3. Ito hindi lang 1/3, overwhelming. So, gumawa ng articles of impeachment. Ang after binaliktad nila yung committee na tinanggal yung binasura yung yung complaint, nabaliktad, nabuhay yung complaint namin. Our complaint now was now the basis for the articles of impeachment. So in other words, tanggaling sa Committee on Justice. Yung sinasabi ni Francisco, binigyan ng due process si Bautista during the hearing ng Committee on Justice. Pinasagot siya, hindi siya sumagot. Tapos nag-negotiate na lang na mag-resign na siya, hindi nadadalhin yung articles of impeachment sa Senate because natakot siya na mabulatlat yung pagkatao niya. Nag-negotiate na lang siya na mag-resign na lang. So there was no more endorsement to the Senate. Wala nang trial na nangyari. Wala nang trial. Yun ang aktual. Pero umusad yan, Secretary, sa plenary, dahil bawat membro ng Kongreso, binigyan nyo ng kopya. Kung ano yung kanilang bubuto. Hindi naman kami ang magbibigay Yung House na ganito kasi yan pagka gumawa ng hearing ang Committee on Justice, mayroon yung committee report. Yeah. And the committee report is endorsed
to the plenary kasi hindi final yung kanilang desisyon eh. It is confirmed or affirmed by the doon ngayon sa plenary, nag-follow up kami. At diniscuss ng plenary yung impeachment kay Bautista because it was of transcendental kasi nabulat-lat yung kanyang mga multimillion na pera. There was an accusation na binayaran siya ng Smartmatic. Tapos yung asawa niya, yung pa ang nagdala sa publiko. So, it was a national case of national interest. So, nagbotohan ngayon ang plenary. Overwhelmingly, binaliktad yung desisyon ng Committee on Justice. So, the decision of the plenary was converted now into an article of impeachment. Yun, liwanag ko yan. So, okay na ko yan. At kanina, ako naliwanagan din ako kay Atty. Francisco na talagang mandatory kasi madalas natin marinig, hindi ganyan ang ginawa kay ERAP kasi diniretso. So, yung pala, sabi ni Atty. Francisco, hindi, binago yan dapat required na dumaan sa Committee on Justice. Kasi doon mabibigyan ng due process yung akusado, di ba? Yung panahon kasi ni ERAP, ito kasi 2003, di ba? So, noong 2003, nagkaroon ng jurisprudence. Yes. So, hindi mo pwede ibalik doon sa kaso ni ERAP. Wala na yun. Bago natabunan na yun. Kaya na yung pulminares na Bopols na yun, kaibigan ko naman to sana, dapat nag-aral. Doon sa interview na kay Toledo at kay Karen na sinasabi niya, diretso na yan, katulad daw nung kay ERAP. Una-una yung kay ERAP, wala namang ibang nag-file. Kaiisa lang yung impeachment na yun. So, there is no issue on the bar for 1 year. Tapos, ito i-emphasize natin pare, dito sa Francisco. There was grave abuse of discretion. Yan. Sinasabi ngayon ni Martin Romualdez sa kanyang talumpati na Congress daw has the exclusive. Sila lang daw ang may say as far as alam mo, Brady, may Brady diyan sa Speaker of the House. Pag-aralan mo yung issue or kaso ni Marbury versus Madison, which is now the basis for our 1987 Constitution, ng expanded powers of the Supreme Court. Yung tinatawag nilang power of judicial review. Yung kabulastugan nyo na minadali nyo yung fourth impeachment tapos binasura nyo yung first impeachment, that was grave abuse of discretion. Pagka there's an grave abuse amounting to lack of jurisdiction or no jurisdiction, the power of the Supreme Court under the expanded power of judicial review can now come into play. Pwedeng tanungin ngayon ng Supreme Court, ano bang nangyari dyan? Bakit nyo diniretso yung fourth impeachment, yung first impeachment, binasura nyo? When in fact, the House rules is very clear. It is mandatory that once it is filed with the Secretary General, it's forwarded to the Speaker, and the Speaker brings it to the plenary, to the Committee on Rules, and immediately goes into the Committee on Justice. Yeah, Hindi po nyo ginawa. So, there was a deliberate action to really, there was bad faith para hindi nyo talaga ma-take up yung first impeachment. Kasi yung first impeachment pala chop suey No. Tapos gumawa talaga sila ng perfect daw. Perfect impeachment. Whether it's perfect or not, it is now being said by the Supreme Court that it is unconstitutional. Kung perfect, i-file nila uli. I-file nyo uli sa February. Huwag na kayong sobrang mag-iiyak dyan kung sino-sino na nagsasalita. Yung school bukoy, nandyan na naman, yung bukoy, nagsalita na naman, yung atras, yung attorney atras dyan, na spokesperson na hindi man nag-aaral sa kanyang batas, yung mga bagito na hindi man mga abogado,
Itong aso dyan sa Maynila na sinasabi ni Isko Moreno na Chihuahua, daldal ng daldal. Wag po kayong magdadaldal. Hintayin na lang natin. Kasi it's now all but shouting. It's over and done with. Hintayin niya lang ninyo. Nag-ano naman kayo sa Korte Suprema. Nag-motion for reconsideration. Titingnan natin. Pero ito, pinakita lang namin para tumahimik na rin kayo kasi ito si Attorney Francisco, siya yung nag-file ng siya yung may kaalaman dyan sa kanyang pinayal na kaso at well-versed yan. Pinakita natin yung kanyang personal view on the matter. Okay, dito naman sa pagkaka-archive at binambanggit ni ito dating IBP President si Attorney Egon Cayosa na yung motion na yun nga na archive todas na to, patay na. So pakinggan na natin tapos paki-explain mo to, Secretary. Sige. Okay, sige. What do you make of how the Senate is tackling the Supreme Court's decision on VP Sara's impeachment case? Good evening. It is good that the senators are discussing it, and the vote is pretty obvious. So, but it is very enlightening and part of our democratic process that we hear them argue and explain their votes. And there were efforts to come up with compromise motions, but it unraveled. So that's why they're now voting on the amended motion. Instead of a motion to dismiss, it's just to archive. What does archive mean? Because Senator Soto says it is practically killing it, and that even if the Supreme Court changes its mind, although they are saying it is highly improbable, then what can the Senate do? Can you enlighten us on archiving? Well, normally and technically a motion to archive is to put it on hold while awaiting some developments. But in practice, and the good Senator Soto would know that he's a veteran lawmaker, when a particular matter or issue is archived, it is good as dead. But then again, the focus now shifts to the Supreme Court because, of course, as you say, and many say it's improbable, but it's not impossible. As a matter of fact, one of the senators was quick to point out a number of Supreme Court decisions where there were unanimous decisions that they themselves, again, unanimously overturned. Senator Risa Ontiveros did point those cases out. Yes. Go ahead, sir. So it may be a suntok sa buwan, improbable, but it's a possibility, and we await the decision of the Supreme Court. Anong sinasabi niya? It's good as dead. Yes, Alam mo ito, pareho din silang itsura Puti ding buhok si Soto, puti ding buhok ito. Pareho din ang utak nila. The archiving is not good as dead. It just, according to Attorney Francisco nga, and that is also my thinking, nilalagay mo lang muna sa storage. Sinantabi. Halimbawa, bumili ka ng steak, bumili ka ng karneng baboy, kasim, pige, ilagay mo sa refrigerator muna dahil hindi mo pa kakainin Sa freezer, sa freezer. Pagka dumating na yung bisita mo, ipapaluto mo na, kukunin mo. That's exactly the example that if indeed, by all improbability, by miracle, ay mag-reverse ang Korte Suprema. Tapos, it should order Kasi, pag nag-reverse sila, responsibility nila yan ipapatuloy yan. At mayroong order yan directing the Senate to proceed with the trial. Pero Secretary, kung sakali na, halimbawa lang na na-reverse, kailangan pa rin pagbotohan niya ng mga senador.
Hindi basta-basta huhugutin yan, di ba? Yeah. Papuputuhan pa rin nila yan kung Yes. parang ganon. Oo, Ano because, dapat doon? Unanimous or simple majority lang? Because, alam mo, maski ma-reverse pa yan ng Supreme Court, pwede pa rin mag-motion. To dismiss. Hindi, mag-motion yung Senate naman. Sila Torion, sila Yung sila Sara, Bibi Sara. mag-motion sila for reconsideration. So, aabutin na ng February. Abutin na yan ng 2028 election ha. Ha? Kasi lalo na pag NBank, pagka may first motion for reconsideration, may second motion for reconsideration pa yan. Tama. So, matagal yan, pwede nang tumagal yan. But in the meantime, ina-archive, actually, what is now being archived is the act of the Senate, or it is the probable act of the Senate that is being archived to revive the impeachment. Pero habang walang impeachment na darating sa kamay ng Senado, Wala na. hindi sila magre-revive ng kanilang poder na mag-investigate and mag-trial sa impeachment court. Kasi nakaharang sa jurisdiction yung Para sinabi mo, pag may dumating na bisita, kaso yung bisita darating, nag-migrate na. So, wala na. So wala na, hindi yun na. po ang So, with due respect, at the moment, talagang living dead. Living dead. Yung mga multo yan. Yung mga multo na nandyan sa sa Senado ngayon. Pero nasa ICU siya. mismong si dating Associate Justice Ascuna okay raw. Okay yung ginawa na yung archive. Bagamat yung iba siyempre Pero umaayaw. mayroong isang perennial na sinungaling sa Senado. Ipakita nga natin itong sinungaling na ito na sinasabi niya yung may mga kaso daw na unanimous pero na reverse. That in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration, 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. Ayan, napakinggan ninyo. Ako mismo is a witness to that because out of the 16 cities is the city of Gihulngan na ako mismo ang nag-author from a municipality, it will become a city. Ito po ay kaso po ito ng mga 16 congressmen na napakonvert nila yung kanilang syudad, na kanilang mga munisipyo, magiging syudad. Yung League of Cities, yun yung association or aggregation of all cities. Ayaw nila, dahil sa grid nila, ayaw nila madagdagan ang mga miyembro ng syudad. So, nag-file sila. Alam mo ba yung kaso na yan? 3 beses ni-reverse ng Supreme Court. Pero hindi unanimous. Close fight. Kaya nga anong pinagsasabi nitong sinungaling na Hontiveros na ito na unanimous decision daw na reverse. That case of the League of Cities versus the 16 cities ay 3 beses yan. Una, nanalo. Na-declare ng syudad. Nag-appeal nag-motion ang League of Cities, na-reverse na naman. Until nag-hire kay Estelito Mendoza ang 16 cities, na-reverse na naman uli. So finally, nagiging successful yung pagpasyudad namin sa mga munisipyo na yan. Pero hindi unanimous. Hindi unanimous. Close fight.
Yes, So, sinungaling ito. Kaya nga, nagpalabas ang Korte Suprema through their spokesperson na sinita nila itong Hontiveros na nagdadaldal ng puro kasinungalingan. O ito, pakita natin itong ng Korte Suprema. Korte Suprema, pinabulaanan ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros patungkol sa pagbaliktad umano ng Korte Suprema sa isang unanimous decision noong 2009. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye ng balita. Mads? Yes, Diana, nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang desisyon nila sa isang kaso noong 2009 na binanggit ni Senator Risa Hontiveros sa panahon ng botohan sa Senado kaugnay sa issue ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng SP sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Atty. Camille Ting na sinabi ng SP na ang ruling nila sa kaso ng League of Cities ay hindi unanimous. Sabi ni Ting, hindi nila alam kung saan nagkuha ni Hontiveros ang claim nito na ang desisyon nila unanimous. Payo nila, para sa mga kopya ng desisyon at resolusyon, pwede itong tignan sa Supreme Court e-Library o Philippine Reports. Sa botohan sa Senado, sinabi ni Hontiveros na may mga pagkakataong biniligtad ng SP ang kanilang unanimous decision, kagaya na lang sa League of Cities versus COMELEC na biniligtad umano ang desisyon noong 2009 nang mayroong maghain ng motion for reconsideration. So yun po mga kababayan, so kayo, huwag niyong pagkatiwalaan itong Risa Hontiveros. She always says things for herself, to aggrandize herself. Para dahil nga mabuhayan yung ambisyon niya na magiging presidente daw sa 2028. Ito, mahilig kasi ito eh. Kami nga, mahilig ito sa mga text message eh. Kami nga wina-wiretap kami nito eh. Kami ni Secretary Aguirre. Pinakuhanan kami ng Zoom camera. Yung conversation namin. So mahilig ito si Hontiveros ng mga kalukuhan dyan sa Senado. Okay mga kabayan, yan po at talagang nahimay po ni Secretary Jing Paras at Nicado kami. Itong issue ng impeachment na naway malinawan ho kayo dahil sa ibang nagsasabi na sila po ay eksperto, huwag nyo masyado pakinggan baka kasi sila po eksperto. Ang sinasabi nga, baka naman sila ay laban lang sa isang personalidad tulad po ni BP Sara Duterte. Secretary Jing. Yes, totoo yung sinasabi ni, kung tuusin mo talaga, all these people speaking have certain biases. They have their own agenda. Political. Whether pinag-aralan nila o hindi, whether may alam sila o hindi, but mostly walang alam, pero gusto nilang magsalita para lang propaganda against the Vice President. Yun lang naman ang bottom line dyan eh. They speak and create stories that would derail the presidential hopeful or presidential hopes of the Vice President. Okay, Kado, anong parting mo? So, yan o mga kabansa. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, magandang hapon.